So there's no chance for me to bring my aunts. Kaya okay lang po na. Hindi na makikita yung global yun. Okay, so dumaan po kami ng abuhan, doon ako ng lunch. Si Father Philip ay may piyesta pa sa Andres sa akin ito. At as na nakausap ko doon ang tatlong diyo kategori, marami kong pinag-usapan. Tapos sabi nila, pag open na, welcome po ang invitation, pwede namin magkaroon po ng day kategori sa Parish Studio. Sabi ko sa kanya, ang pamatayan ko lagi to welcome a new movement or a new religious organization is sustainability. Masusustain pa ang people. Kasi pag hindi nasusustain, ang nangyayari ng atin is sa mga tapos nawawala yung apoy ng paglilingkod ang saya sa samahan. Ako lang po na ang 20, naging 12, naging 5, naging 1, hanggang sa mawala. Yun naman po ang dapat na magyayari po sa atin. Kaya po, ang focus surprise ay continues to exist simply because nasusustain ko ang inyong organisasyon. I think basic na po yan yung household meeting. Huwag niyo pong mawala. At huwag niyo absent ng 2 beses at 3 beses. Kasi ang minsan is really opening the doorway to the devil to make you cold and not to be serious to continuing to be part of the cause of Christ. Tandaan natin na kasi ang kalaban ng demonyo, ang unang sila ng demonyo, kami, hindi na kayo dalawa, kundi isa. And this is what the devil is always about. Something that is united, he wants always to have. Kaya pag kayong focus on Christ, sa household meeting ninyo, mag-concept kayo ng once, never keep the same. Because once you upset the second time, wala na yan. Mawawala na. That is one of the sustaining activity that we have as focus on Christ. At salamat sa inyong mga household heads, sa inyong chapter heads. Ito yung kailangan natin, yung commitment. Ako, pinag-calculate kong commitment para tataya ng sermon. Kapag nag-commit kayo, may tataya. Ibig sabihin, may isa sakripisyo. Anong sakripisyo? Yung convenience ng gusto mo. Tandaan natin yan, sa araw-araw natin pamumuhay, kayo mag-asawa kayo, dumaratal sa buhay ninyo, na minsan yung gusto ng asawa mo ay ang gusto mo dapat isunod. Pag nangyari ko yun, pagpapagig sa pananampalataya, tandaan ninyo, inaalaw ninyo ang demonyo sisiya sa inyong pagsasabi. You're no longer 2, but 1. So make decisions as one. Mahirap yun. Kasi minsan, sa focus, ang pinupuntriyan, yung galing ng bawat isa. Pataasan kayo ng galing, pataasan kayo ng ihip, diba? Ano ka naman po eh? Ako na nagbigay sa oportunidad, kaya nakikilala ka, kaya sa akin. Okay. Alam ko, kasi magaling ko kita mo, pero, bakit ako nakikilala? Hindi lang dahil sa influence mo, dahil wapas mo. Remove ka. May karbiyan. Hanggang sa patuloy, it will be a part of the whole. So,
Nahihirap. Kaya, marami tayong mga lessons na dapat aralin sa ating pagsasama, hindi lamang pinafocus sa Christ, but as values. But as values. And hindi ko na ako papasok sa topic natin, pero kung nabasa ninyo ang Synod of Synodality, ang ine-emphasize po ng Santo Papa is the value and the virtue of wisdom. That is the most important part of the result of Synod of Synodality. Makinig sa Diyos. Makinig sa boses ng Espiritu Santo at makinig sa bawat isa. I think doon tayo puputuloy. Kaya overall, the experience of synodality, sabi nga ni Cardinal-elect Bishop David, sabi niya, ang nangyari sa synodality is, we are a transforming church for the future. Why are we transforming ourselves? Because basic and foremost in doing so, that we are able to sit down and listen with one another. Kaya di ba may survey na ginawa? Tapos Nicolette yun, Nicolette, ano yung na tinatapo sa Roma. Ang kagandahan dito is 10 pages lang. Bako yan, sa Paris, i-report mo 10 pages, pagdating sa Vicari, 10 pages, i-report mo sa Manila, 10 pages, sa Manila, i-report mo sa Asian Conference of Bishops, 10 pages, after that, padala sa mga 10 pages. Na-shorten, tinatawag natin yung bunga ng survey. Pero, yun yung nagdadaan nyo is, nakita ang value ng pakikinig sa kasalukuyan ng panahon. Kaya tatanong natin, bakit kaya? Mapapagulong tayo ng mundo natin. Di ba ang term natin is toxic? Ang gulo, dami ng mga kinaharap natin sa buhay. But anyway, ang tema po natin ay serve and shine. Be a servant and a light of nations. How people inspired by the book of Isaiah, chapter 46, verse 9. And then, be a servant and a light to all nations. So sinabi natin, be, it is already accomplishment. Kasi kung sinabi mong become, it is a movement to becoming a servant. But right now, be a servant. By what virtue? By the virtue of the sacrament of baptism. You cannot, but always be a servant. Ngayon, bago tayo papasok doon, mga kapatid sa pananampalataya, unang-una, tingnan natin kung paano pumasok ang tinatawag natin kadiliman sa mundo. Pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ng uyog, ng puso, ng tiwag. Kaya huwag yung sabihin na ang kasalanan nangyayari randomly. It is always equal. O kinikilig kayo ng mga puso. Ano yung puso na nangyari po sa paradiso? Ano yung puso na nangyari? Ang sabi ng punong ahas, pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, kaya dahil sa pag-Eva, pag kinain mo yan, makamatay. Pero sabi ng demonyo, hindi, magiging katulad ka ng Diyos. Makita ang realidad ng putos ng Diyos at ng putos ng demonyo. Pag sinabi ng Diyos, pamatayan. Ang
bunga ng pagsuway sa kanyang kagustuhan. Anong sabi naman ng demonyo? Hindi ka mamamatay, maging katulad kayo. Bakit mo? Kasi anong ginawa ni Lucifer at Tatay? Ang ginawa niya, dahil sa kanyang pride, nais niyang kunin at nakawin ang trono ng Diyos. Desire ng demonyo na magiging katulad ng Diyos. Kaya gusto natin sa ating lagi, gusto sa atin, magiging katulad ka ng Diyos. Kasi, ang natulog sa Kanya, gusto niya kunin ang trono ng Diyos para maging katulad siya ng Diyos. Kita mo, ipinasa kay Teba. Hindi ka mamamatay, maging katulad ka ng Diyos. Then, to make the story short, natukso si Eva at natukso si Adan. Kaya pumasok po ang kasalanan. Nung pumasok po ang kasalanan sa mundo natin, nagkaroon po ng kadiliman. Ang kadiliman po is the result of the absence of light. Sino yung liwanag dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya sa pagkawa po natin, that of the light belongs to God. That of darkness belongs to Satan. Ngayon, sana wala tayong hirap. Nung nasa paraiso pa, sana tayo kasama ang ating Panginoon Diyos. Yun ka lang, nasira at nawala ang lahat, tayo po sa kasalanan. Ngayon, titignan natin the other side of the story na ibibigay ko sa Revelation. Nagkaroon po ng gera doon po sa langit. Bakit po? Si Lucifer, a very good angel, at katiwala ng Diyos sa langit. Nagkaroon po ng desire para kunin ang trono ng Diyos. Then pumasok yung pride sa kanya. Kaya nagkaroon po ng great battle in heaven. And who defeated Lucifer? Saint Michael the Archangel. Ngayon, ito yung problema natin. Nung itinapon sila sa langit, pinaalis sila sa langit, saan sila tinapon? Dito sa lupa. Kaya ang lupa, ang mundo na meron tayo, ito na naging tahanan ng Satanas. Sinasabi ko lang po sa inyo ito, mga kapatid sa pananampalataya, dahil we are in between of two kingdoms. The kingdom of God and the kingdom of Satan. We are always in between. Now, ang kaganalan dito is, hindi tayo pinipilit ng Satanas, hindi tayo pinipilit ng Diyos. Kung sino pipiliin natin, malaya po tayo. So, depende kung saan ka nang galing, ano ang kinalakan mo, at yun din ang magiging gabay mo sa pagpili ng isang bagay sa mundo ito. Pinapakita ko lang sa inyo mga pagpili sa pananampalataya na ito po ang constant struggle natin. Sino ang pinapayagan natin mag-ahari sa buhay natin? We face this almost every day. Who reigns? Is it God or is it Satan? We cannot escape this reality because sin is part of us. Kaya tayo po ay may kakulangan. Tayo po ay may kahinaan. Kaya decision-making natin, hindi natin very strong. Kasi, gustuin man natin ng Diyos, pero nagbumukulong sa kalwa.
God is offering us the way to heaven.